sa lahat, ako po si Binibining Noveline, ang guro ninyo sa Filipino. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang makabuluhang paglalakbay sa mundo ng wika. Handa na ba kayo? Alam mo ba na ang wika ay hindi lamang salita o pangungusap? Ito ay may mahalagang ginagampanan sa ating buhay bilang tao. Bilang isang mag-aaral, bilang isang guro, at bilang isang mamayang bahagi ng ating lipunan. Handa ka na bang malaman kung ano ang mga ito? Kaya't maganda na sapagkat siguradong masaya at magiging kapaki-pakinabang ang ating pag-aaral. Kaya huwag kalimutang i-share at i-comment ang inyong mga natutunan sa comment section sa ibaba. Tara, simulan na natin ang pagkatuto. Sapagkat sa Filipino, bawat salita ay may lakas. Ayon kina Holiday na binanggit sa aklat ni Mabini et al. 2012, may 7 tungkulin ang wika at ito ang mga sumusunod. Una ay ang interactional. Dito, ginagamit ang wika sa pakikipag-usap, sa pamamaraang pasulat o pasalita. Halimbawa, ang pakikipag-usap sa inyong kaibigan ng harapan. Pangalawa, maaring ito'y pakikipag-usap gamit ang iyong telepono o pakikipag-chat gamit ang iyong Facebook account. Narito pa ang ibang halimbawa. Pangalawa ay ang instrumental. Dito sa instrumental, gumaganap ang wika bilang instrumento upang matugunan o maisakatuparan ang ating mga pangangailangan. Halimbawa nito ay ang paghahanap ng trabaho, pakikisuyo, pag-uutos, panawagan, at marami pang iba. Narito ang mga halimbawa. Kasunod ay ang personal. Sa tungkulin ito, ginagamit ng tao ang wika upang maipahayag ang kanyang pansariling opinyon o ideya. Halimbawa nito ay ang pagsusulat ng liham sa editor, pagsusulat ng sanaysay, pagsusulat ng talarawan o journal. Ngayon, dumako naman tayo sa regulatory. Malaking bahagi sa buhay ng tao ang tungkulin ito ng wika, sapagkat kaya nitong kontrolin ang kilos, gawi at gawa ng isang tao. Kasunod ay ang imahinatibo. Wika sa tao ang pagkakaroon ng malikhaing pag-iisip. Kaya dito sa tungkulin ito, hinahayaan ang tao na may pahayag ang kanyang pagiging malikhain sa pamamagitan ng pagsusulat ng iba't ibang uri ng akdang pampanitikan. Maaring ito ay gawang sining tulad ng kanta, mga obra maestra tulad ng mga tula, maikling kwento, tula, nobela at marami pang iba. Kasunod ay ang euristiko. Nagagamit natin ang tungkulin ng wika na euristiko sa ating mga gawain sa paaralan, katulad ng pananaliksik. Sa pamamagitan ng pangangalap ng datos o pangangalap ng impormasyon at tugon upang masolusyonan ang mga suliranin ng ating pananaliksik. Maaaring ginagamit natin ito para mabigyan ng tugon ng ating mga asignatura. Diba? Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagtatanong, pakikipanyam, at pananaliksik o survey. At ang panghuli ay ang informatibo. Ginagamit natin ang tungkulin ng wika na informatibo kung ang layunin ng tao ay magbigay ng impormasyon, magpabatid o magturo. Ginagamit natin ito sa pagbibigay ng anunsyo, pagbabalita, at pagtuturo. At doon lamang po nagtatapos ang ating talakayan tungkol sa 7 tungkulin ng wika ayon kay Holiday. Naway may naunawaan at naliwanagan po ang inyong isipan sa ating tinalakay ngayong araw. Lagi po nating tandaan na ang wika ay hindi lamang basta salita o pangungusap. Ito ay may silbi at layunin. At lalong-lalo sa lahat, ang wika ay makapangyarihan sapagkat ito po ang ating naging instrumento o
o ito yung tinatawag nating daluyan ng komunikasyon upang maipahayag natin ang lahat ng ating adhikain, layunin, opinyon at marami pang iba. Muli, ako po si Binibining Novelyn Iduwaba, ang inyong guro sa Filipino. Kung may gusto pa po kayong malaman, i-comment nyo lang po ang inyong mga tanong sa ibaba, doon sa comment section. Maraming salamat at paalam!